Ba't kinain mo? Huli ko na nga yan eh. Sa akin yan, gusto ko yan. Tumigil ka! Percy, ang daya mo eh! Ako, boss, makinig po kayo. Meron akong balita tungkol kina Ban. Ano ba yon, Natsumi? Nalaman ko na namamalimos na lang sina Ban at Gingy sa kalye at kumakain na lang ng tira-tira. Ay, sabi ko na, walang pag-asa. Tatang, kayo ang nagligtas sa buhay namin ni Gingy. Oo nga po. Ang akala nga namin, mamamatay na kami sa gutom eh. Mabuti na lang po at dumating kayo. Walang anuman yun. Dapat lang naman talagang tinutulungan ng mga nangangailangan. Pero alam niyo, tinakot niyo ako talaga kanina. Dahil sa itsura ninyo, akala ko naghihingalo na kayo. Mahabang kwento po ang nangyari. Ganon ba? Punta tumihinga pa kayo. Naku, naubos na pala. Sandali lang ha. Alam kong meron pa akong naitabing kandila dito eh. Lolo, Ha? wag na po kayong maghanap. Bilang pasasalamat, may kakaiba po akong ipapakita sa inyo. Ito na nga. Ha? Paano mo napailaw yan? Pero po kasi siyang kuryente sa loob ng katawan niya. Yan ang kakaiba niyang kakayahan. Kuryente? Oh, Katulad po ayun, siya ng Lolo. electric eel. Umiilaw na. Kapag nasa Hindi panganibang ba? eel, naglalabas ito ng kuryente para protektahan ang kanyang sarili. Kaya rin po yan ng mga tao. Ang kinaiba lang niya, kayang-kaya niya itong kontrolin. Yun ang kakayahan niya? Eh ikaw, meron ka bang kakayahan katulad niya? Kakayahan? Narinig niyo na po ba ang tungkol sa Devil Eye? Hindi. Ngayon ko lang narinig. Sino ba talaga kayo? At ba't kayo kakaiba? Ako nga po pala si Ban. At ako naman po si Gingy. Tumutulong kami sa mga taong ninakawan o kaya naman nawala ng gamit. Tumutulong kayo? Ibabalik namin ang mga bagay na ninakaw o nawala. Yun ang prinsipyo namin. At kami ang mga get-backers. Sikat na kami. Tatang! Lolo, bakit po? Tatang, ano nangyayari sa inyo? Tatang! Ban, hihingi ako ng tulong. Sige! Sandali lang. Huwag kayong mag-alala. Matagal na akong ganito. Mawawala rin ito mamaya. 2 taon na ang nakalipas nang mabankrupt ang kumpanya ko. Hindi naman talaga ako mahirap dati. Ang totoo nga niyan, nagmay-may-ari pa ako ng isang factory. Noong panahon yun, nagpunta ako sa Tokyo at nagtrabaho ako ng mabuti. Tapos, nakapag-asawa ko, nagkaroon ng anak. Yun ang naging pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Pero nang dahil na rin sa kahirapan, nagkaroon ako ng napakaraming utang. Nahirapan ako sa pagbabayad sa mga utang nito at lalo kaming naghirap. Tapos ang anak ko, kinuha pa siya sa akin ng mga masasamang loob. Maganda at mabait siyang bata. Alam ko na nahihirapan siya dahil maagang nawala sa kanya ang kanyang mama. Pero hindi ko siya naringgan ng reklamo. Napakabuti niyang bata. Sayang at hindi ko naman lamang siya naprotektahan. Kayo ang mga get-backers, hindi ba? Rika Yamamura ang pangalan ng anak ko. Hawak siya ngayon ng Sun Society sa Tatsukawa. Alam ko napakahirap ng gusto kong mangyari pero pakiusap.
Iligtas ninyo ang anak ko mula sa kanila at ibalik niyo sa akin. Ito na lang ang maibibigay ko sa inyo ngayon. Pero pangako, babayaran ko rin kayo ng tama. Magtatrabaho ko ng mabuti para mabayaran ko kayo. Sige na, pakiusap. Tulungan ninyo kung gusto ko muling makasama ang aking anak at humingi ng tawad sa kanya. Lolo, pasensya na kayo. Ha? Pero hindi sapat ang pambayad nyo, kaya maghanap na lang kayo ng iba. Pero Ban, Tama kayo. Alam ko namang kulang ang pambayad ko. Naintindihan kita, kaya sige. Kalimutan mo na yon. Ban, gising ka pa ba? Trabaho natin ito. Kailangan natin kumita ng pera. Hindi pwede puro awa. Oo nga, naintindihan kita. Alam kong kailangan natin ng pera. Hindi nga sapat yung pambayad niya, pero pinakain naman tayo. Alam kong hindi tayo kikita ng malaki dito. Kulang pa yon na pambayad natin ng utang. Pero sa tingin ko, tayo lang ang makakatulong sa kanya na makita uli ang anak niya. Kung hindi natin siya tutulungan, wala nang ibang tutulong sa kanya. Ban, pasensya ka na. Pero pupuntahan ko ang anak niya. Hay nako, Gingy. Pusong mamong ka talaga. Pero delikado kung aalis ka na mag-isa. Sige, tutulungan na rin natin siya. Total, pinakain niya naman tayo kanina, di ba? Tama, Ban. Pero alam mo, sino kaya nagsabi sa akin na kailangan natin lunukin ang pride para magkaroon ng laman ng tiyan?